A day in my life was a Mindoreng yung napadpad dito sa Manila. Kung mapapansin niyo nga ay narito ako ngayon sa labas. Hulaan niyo kung sinong kasama ko. Huy! Kasama ko mga kapatid ko, o 'di ba? Ngayon lang sila sumama sa akin sa pagbili. At kung mapapansin niyo, may bago tayong kasama ngayon, si ate. Paano ba naman nagpunta siya dito sa Pasig? At para kami makitang magkakapatid. Ayan. So, bali apat na kami ngayon dito magkakasama sa bahay. At ayan nga, siya nagpresentang magluluto daw ng aming hapunan. Huy! Sana all! Ayan, bumili nga pala kami dito ng manok tapos ayan, naghanap din kami ng mga gulay na panlahok. Bale, tinola nga pala yung lulutuin namin para daw may sabaw. Request ni Kuya Jeffrey yun. Huy, sana all! Alam niyo naman kasi kapag mag-isa lang ako dito sa Pasig at may trabaho ngayon dalawang kapatid na lalaki, ako lang namimili talaga ng ulam namin. Alam niyo ba yung iiwanan ka lang ng pera tapos sasabihin sa'yo, "Uy, ikaw nang bumili." Pag tinanong ko sila kung anong ulam na gusto nila, ikaw nang bahala. Eh, ganun ba talaga? Huy, nahihirapan ako. Huy, charot lang. So ayan, naghanap-hanap nga pala kami dito ng mga panlahok at nahirapan pa nga kami dito humanap ng mga tanglad. Alam niyo ba yung tanglad? Yung lemongrass ga? Ayan, nakakaibutit. Nakakita kami dito. Kakaunti nga lang yung tinda ni ate. At ilang tindahan pa nga yung napuntahan namin bago kami nakakita nito. Tapos naghanap nga rin pala kami dito ng mga iba pang panlahok tulad ng sayote. At dahil hindi natin afford ang mga papayat, medyo mahal ang presyo. Kaya sayote na lang muna tayo. Huy! At ayan nga, syempre sa tinola hindi mawawala ang isa sa pinakamasarap na sangkap. Alam niyo ba kung ano yun? Yun yung talbos ng sili. Hoy, naglalagay dun ba kayo niyan sa tinola niyo? Ang sarap kaya. Tapos ihigop ka ng sabay talaga namang ang sarap ng kain. Pagkatapos nga namin makumpleto ang aming gagamitin sa pagluluto ng tinolay, ayan, naghikap-hikap lang muna kami ditong tatlo. Ay, paano ga naman, matagal-tagal din kami ulit magkikita-kita. Eh, kami pa namang tatlo, close na close talaga. Talagang kapag kami nagkapangi-pangita, tawanan kaming tatlo. Eh, paano ga naman, hindi naman magkakalayo din ang aming edad. Huy, ano ba naman, sabi ko nga dito ay kay ate mag-hi muna din sa akin vlog. Ayan, pauwi na kami dyan. Si Kuya J. Mark na nga ang pinagdala namin ng aming dalay. Paano ba naman, gusto niya lagi din makikita sa camera. Huy, aba naman, binuking. At ayan, habang naglalakad nga kami dito ni Kuya J. Mark, ay napansin namin na wala pala sa likod namin si ate. Abay, sabi namin ay lumiko ata dun sa kabilang daan. At ayan, nandun lang pala. At nakita niya yung kanyang ka-churchmate. At sabi niya, kala namin iniwan niya na kami. Ayan, ang aking kapatid, pinagyayabang nga pala yung dala niya. At sabi ko din naman, ipakita kung ano yung aming mga dala. Sa aming nga paglalakad ay nakakita kami dito nagtitinda ng siomay. At ayan, si Kuya J. Mark to the rescue. Kaya yan, nilibre kami at panang palamig. Ay paano ba na may pawisan din naman? Kahit gabi na, naman. Ay paano, shoutout na lang dito sa nagtitinda ng siomay. Bala ang kanya nga pala ditong tinitinda ay dalawang klase la. Ang isa lamang pork at saka ang chicken. Ayan, bali, pinagmix nga namin ang aming binili para magkaiba naman ang klase. Diba? Mas masarap yun. Huy! At syempre, pagkatapos naman nun ay dito na tayo sa exciting part, ang pagbabayad. Huy, hindi naman pwedeng hingiin lang. Ano ba naman? Sobra na. Pagkatapos nga na syempre, ready na rin ang ating binili. At tayo ililibre din dapat ni Kuya ng palamig para na may pantulak. Huy, aba naman. Sobra na. Ay minsan lamang din naman manlibre, sulitin na natin at minsan lang din naman tayo magkasama-sama. Huy, shoutout na lang sa'yo Kuya J. Mark kung sa susunod uli. Huy, charot lang. Siyempre, pagkatapos nating bumili, ano pa't tayo uuwi na? Abay, hindi maluluto ang ating tinula, di tayo niya makakakain. Huy! At pagkadaan nga naman natin, may dadaanan naman tayo dito na nagtitinda ng barbecue. Aba naman, tingnan nga natin kung ano ang kanila ditong tinda. Meron nga pa sila tinitindang ulo, isaw, at saka itong Betamax. Ay, syempre, hindi na tayo bibili. Huy! Sobra na ang gastos. Ayan, pagka-uwi nga namin ay ito nga pala yung aming mga pinamili. Meron kami din sayote, tapos syempre manok, at saka itong luya para naman walang lansa ang ating tinola. At syempre, itong magpapabango ang salay. Ano pa nga bang ating gagawin dito? Di syempre simulan na rin natin ang paggagayat. Aba naman, ito nga't sinimulan ko ng gayatin itong ating pangunahing sangkap, ang sibuyas at bawang. At tinulungan na nga rin pala ako dito ni Kuya Jamer. Kaya paano ba naman sabi ko itulungan ako ng mapabilis? Ito talagang lumalalim na ang gabi, kumukulo na din ang aming mga tiyan. Ano ba naman oras na dito? Magang alas 8 na ata dito ng hapon. Hindi pa kami nakakaluto ng ulam. Aba naman, sabi ko nga sa kanya gayatin na rin at ilagay na rin dito sa lagayan.
Pagkatapos nga ng ilang minutong paggagayat, abay ito si Kuya Jmark ay kinain na rin yung siomai naming binili. Ay paano ga naman? Ay pagkatapos nito ay si ate pala ay tinatalupan na rin itong sayote dito sa kusina. At ayan nga, tapos na rin siya kaya hinugasan ko na rin ng magayat na rin. Pagkatapos nga nun ay hinimay ko na rin itong mga dahon ng sili at kasarap din naman ito talaga sa tinola. At pagkatapos kong himayin itong mga talbos ng sili ay si Kuya Jmark pala ay sinisimula na ring tadtarin itong ating sayote. Ay paano ba naman anong oras na nito? Hindi pa tayo nakakaluto ng ulam. Aba naman, at si ate alam kong naghihintay na rin dito sa mga panlahok na ito. At habang si Kuya Jmark ay inilalagay itong mga sayote sa plato, ay ako'y niyayabangan na ba na may paano ga naman sabi ko'y bidang-bida na naman siya sa aking vlog. At sabi niya naman nga ayan, dadami na naman ang iyong viewers. Uy, ang yabang naman. At pagkatapos nga nun ay si ate tinadtad na rin itong manok at hindi niya nga pinatadtad sa palengke at sabi niya siya na magtatadtad. Uy, tapos ayan, ginayat na rin itong mga luyang magpapaalis ng lansa ng manok at syempre ang tanglad. Pagkatapos na ng ilang minutong aming pag-iintindi ng mga kasangkapan ay ito na, sisimulan na. Kalmahan nyo lang. Hoy, ano ba naman? Ito na, nagpapainit na tayo dito ng mantika at nang uminit na nga, syempre ang unang ilalagay ang sibuyas at bawang. Igigisa lang natin siya tapos nilagay na rin dyan ni ate ang luya para naman humalo ang bango at ayan. Syempre, igigisa rin natin dito ang ating manok. Bali, nilagyan na rin pala to ni ate ng mga pampalasang sangkap at kung kulang na lang ay mamaya, edi syempre dadagdagan. Aba naman, edi matabang yan. Hoy, hindi naman tayo papayag na ganun. Aba naman. Fast forward na nga ay makatapos ang ilang minuto ng ating paghihintay. Ay, sana alin hihintay. Hoy! Ayan, inilagay na rin itong ating sayote. Syempre, ano pang gagawin? Edi imekos-mekos na yan. Hoy, charot lang. Pagkatapos na syempre, lalagyan na natin ng sabaw ng magkaalaman na. At pagkatapos na ng ilang minuto, ito bumubulak na nga at malambot na rin ang ating sayote. Kaya naman inilagay na rin ni ate itong 2 peraso ng sili para naman may kaunting sipat. Pagkatapos ilalagay na rin natin itong talbos ay pagsamasamahin na. Hoy, ano pang ihintay? Nagugutom na. Charot lang. Ayan, hintayin lang natin yung bumulak at pagkatapos nga yan, ayan, ayos na yan. Sabi ko nga kay ate patikman sa akin kung ayos. Ayun naman ayos na, pwede na. Hoy, anong pwede na? Syempre masarap. Hindi tayo papayag na hindi masarap ang luto ng ating ate. Minsan lang yan magyabang ng kanyang luto. Hoy, aba naman. Ay syempre pagagandahin natin. Hindi pwedeng hindi masarap ang ating plating. Hoy, charot lang. Ari nga pala at tara na. Pumuha na rin kayo ng plato at samahan nyo na kaming kumain. Ayan, kakain muna kaming apat. Ay, paano? Kumuha na rin kayo ng inyong bahaw at sabayan nyo na kami dito. Hoy, aba naman. Hindi pwedeng kami lang kakain. Dapat kayo din. Meron pa dito. Hoy, titirahan namin kayo. Aba naman. Ayan nga, dahil napakasarap ng aming kain ay arit bida na naman ang aking kapatid. Ay sabi ko sa kanya ko na lang itututok ang camera at alam ko namang ikay sarap na sarap sa luto ng ating ate. Hoy, aba. At ayan nga, habang kami dito kumakain, syempre may kaunting yabangan, hindi yun pwede. Huy, minsan lang kami magsama-sama, aba naman, ay enjoyin na natin. Huy, masarap pa naman pag gantong kumakain na magkwento at ay talaga namang bidang-bida ang yabang. Tingnan mo naman si Kuya Jmark, talagang sarap to sarap sa kanyang kain. Ay paano? Pagkatapos nga nun ay syempre, hindi mawawala ang paghuhugas ng plato. Huy, worth of life na yan. Syempre, atin ang pangungunahan at tayo mga busog na. Ay, bago ko nga pala tapusin ang vlog nito, ay shoutout muna sa aking kaklase ng high school, Gerald Visaya. Ganun din sa pinsan ko diyan sa Quiapo. Huy, Ben Tranya, shoutout sa'yo. Mag-iingat kayo dyan palagi. Huy, thank you sa support. At syempre, shoutout din sa pinsan ko na nagpahabol pa ng chat. Shoutout sa'yo, John Mark Marquina Vanilla. Huy, ay paano hanggang dito na lang po muna. See you on my next vlog. Thank you for watching.